Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, October 22, 2025. At ngayon po ay nasusunog itong opisina po ng DPWH dyan po sa Quezon City. At nako, sa dinami-dami ng masusunog, DPWH pa talaga. Ang daming building naman na talagang mas prone sa sunog. Pero bakit DPWH pa? Kaya tuloy napapaisip tayo Ito, nagtanong dito, DPWH office nasusunog na. Bakit kaya? Ang importanteng bagay, baka nasunog na. Yan ang talagang iisipin ng taong bayan. Nasunog na ang ebidensya. Nasunog na ang mga resibo. Kaya ito mga kababayan, ito pong opisina ni Ombudsman Boying Rimulya ay pinaiimbestigahan po itong nangyayaring sunog dyan po sa gusali ng DPWH. Ayon po sa balita, ito po yung tugon ng Ombudsman sa nangyayaring sunog dyan sa DPWH Quezon City. Inuutos ng Ombudsman na magtulungan ang National Bureau of Investigation at Bureau of Fire Protection para malaman ang sanhi ng sunog sa gusali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City ngayong araw na ito. Nais ding malaman ng Ombudsman kung sinadya ba ang sunog. Kasi yun nga ay nakakapagtaka. Ang dami namang pwedeng masunog na yun nga mas prone sa sunog. Pero bakit DPWH pa? Diba? Talaga bang grabe ang korupsyon dyan sa DPWH Quezon City at kinakailangan pang sunugin ang mga evidence, ang mga resibo? Ayan po yung katanungan ng ating mga kababayan at pinaiimbestigahan na po ni Boying Rimulya. Ito pong sunog dyan po sa DPWH. At ito naman, nagbigay naman ng statement ang Department of Public Works and Highways. Ito po, statement on the fire incident at the DPWH Bureau of Research and Standards, BRS. Okay, the DPWH confirms that no documents related to the ongoing investigation into the flood control anomalies were in the Bureau of Research and Standards building that caught fire in Quezon City today. Wala naman daw dun yung mga dokumento na related dito sa sa flood control anomalies. Kasi yung building daw ay BRS, Bureau of Research and Standards. But ano ba ang BRS? Kasi iba-iba po yan Iba-iba po ang sangay ng DPWH. So ano ba yung BRS? Etong DPWH BRS is responsible for the conduct of research, studies, pilot testing, and formulation of policies for government infrastructure projects. Initial findings indicate that the fire originated from a computer unit inside the materials testing division that reportedly exploded. Nako, ingatan ko pala yung computer ko. Sumasabog pala Exploded Siguro ang dami siguro daming ebidensya sa computer. Kaya sumabog. Baka hindi na kinaya ng computer. Kaya sumabog. Walang joy. Materials Testing Division. Ito mga kababayan explain ko lang sa inyo. Yung Materials Testing Division, ayan po yung department sabihin na nating division dyan sa DPWH na nagtitest po ng responsible dun sa testing ng mga materyales. Halimbawa, mayroong isang proyekto, sabihin na natin flood control, sabihin natin slope protection. Kung makikita ninyo yung mga sa gilid po ng lupa ng creek, meron pong mga semento, di ba may buhos yan, konkreto. Slope protection po yun. Ibig sabihin, pinoprotektahan niya yung lupa na hindi mag-erode. So, kadalasan po, ang materialis lang doon, yung mga major na ginagamit doon, unang-una bakal. Pagkatapos, simento.
graba, buhangin. Tapos ano pa ba? Halos yun lang naman ang ginagamit eh. Diba? Ang gagawin nandun, syempre, hukayin yung foundation, babakalan. Pagkatapos ng bakalan, bubuhusan yung footing, yung pinaka-pundasyon, ilalim, nakaangat po yung mga bakal. Pagkatapos niyan, ipopormahan, pagkatapos bubuhusan. So, ang siguro, matitest lang dyan, yung graba. Grabang ginagamit yan, G1, yung malalaki. O pagkatapos nun, bakal. Mga bakal yan, malalaki yan, depende sa ano. Siguro, pinakamaliit yan, 16 mm. Pero yung pang-anilyo, pang-stirrups, mga siguro mga 10 mm, yan. So, lahat po yan, itinetest po yan. Tinetesting po yan. Kasi hindi ka pwedeng gumamit ng substandard na materyales. Ayan po yung standard. Pero alam nyo ba ang ginagawa ng para makapandaya lang? Oh. Minsan, ito hindi ko naman sinasabi sa lahat. Pero yan po ay naranasan ko. Alright? Minsan, ang ginagawa ay nakikipagkontsabahan itong isang district office sa testing center. Oh, wala kang binabanggit ka kung anong district. So, ang ginagawa na itong mga nagpapatest, hindi na po nila dinadala yung mga materyales sa testing center. Ang nangyayari, ginagawa na lang ng resulta. Siyempre, pag ginawa mo ng resulta, pasado. Hindi naman pwedeng gumawa ng resulta na bagsak. So, yung bakal, titestingin yung tensile stress, tapos yung konkreto, siyempre, compressive strength, tapos yung iba pang materyales, base po doon sa ginagawa ng mga engineer ng DPWH sa Materials Quality Control Program. May program po yan di ba? Meron meron pong program itong sa construction. Ngayon, sa quality control, meron ding Materials Quality Control Program. Nandun po yung kung ilang testing ba ito, kung ilang, depende po sa quantity ng mga materyales na ginagamit. Ito mga kababayan gusto ko lang i-share sa inyo na sa konkreto lang pwede sila mandaya. Paano sila mandadaya diyan? Halimbawa, yung buhos, di ba, yung buhos concreting. Sa concreting kasi, ang mga konkreto ready mix concrete at 28 days, merong ganon. Ibig sabihin, 28 days yung curing time. Meron na kadalasan lalo na sa kalsada, ready mix concrete at 7 days. Meron ding 14 days. Doon lang nag-iiba. Ibig sabihin, nag-iiba yung may hinahalo sila dong chemical para mas mabilis ma-cure yung konkreto. May 7 days curing, may 14 days curing, may 28 days curing. Kaya lang, iba-iba presyo niyan. Yung 7 days, iba presyo mas mahal kaysa doon sa 14 days at 28 days. Pero, minsan ang ginagawa ng mga kontraktor, ang in-order nila yung 28 days kasi mas mura. Alright? Pero, ang pagkakaiba lang nun, yung curing time. Mas matagal yung curing time. Pero, yung strength niya, parehas din. Mas mabilis silang abutin yung strength na kailangan nila doon sa 7 days kasi 7 days curing time lang Pero, after 28 days, halos pare-parehas na yung strength niya. Nuggets nyo ba? Kaya lang, nakatipid ang kontraktor. Kasi kinuha nila yung 28 days. Na dapat, ang in-order nila 7 days. Tapos, yung iba naman, hindi ko alam kung may napanood ako Walang ibinubuhos lang doon sa lupa, bumabagsak yung ready mix So, maraming paraan para mandaya. Kaya, ito po yung ito yung kanilang siguro, opisina dyan sa Quezon City, tungkol po sa testing ng materyales. So, meron pong dyan, kakuntsabahan yung mga testing center, dapat sinasama yan sa investigasyon. Kasi minsan, hindi natin pinapatest talaga yung bakal. Hindi na. Ang ginagawa na lang resulta, tatawag na lang, sir, ito, 2 testing dito, 2 testing dyan. Tapos, resulta na. Kasi, yung testing na yon, yung resulta po, ay requirement po yan kapag maniningil si kontraktor. Pag walang ganon, hindi pa pwede. Naka-attach po yan. Kaya, ayan po, sinabi ko lang sa inyo at least aware kayo
sa ginagawa nitong BRS. Okay, hindi ko naman sinasabi na ginagawa nila. Yung pong kadalasan sa mga district na mga kalakaran. Okay, so mag-ingat kayo sa computer. Sumasabog pala computer. Grabe naman computer yan, sumabog. Ako, alam nyo, itong laptop ko, halos magdamag to na nakasaksak. Pero, ewan ko anong computer sumabog. O wala naman daw empleyadong na saktan sa insidente. An investigation team to assess the fire incident has been deployed and is currently conducting a thorough assessment to determine the full extent of the damage and to prevent similar incidents in the future. Ayan mga kababayan yung statement ng Department of Public Works and Highways, Bureau of Research and Standards dyan po sa Quezon City. Susunod na yung sa port area. Sa port area po kasi yung pinaka-main. At nandun po yung mga secretary, undersecretary. Nako, sana kung maulit itong sunog. Masunog sana yung mga korap. Diba mga kababayan, sabi nga ni sino ba to yung birthday wish niya? Sabi niya sana mamatay daw yung mga korap. Ngayon, advance ko na yung birthday wish ko. Guys, advance ko na yung birthday wish ko. Sana masunog yung mga korap. Hindi po yung ebidensya mga kababayan. Yung mga korap po ang masunog. Pero wala namang ligtas yan Makaligtas man sila sa lupa, sigurado sulog sila sa impyerno. Di ba? So ayan mga kababayan yung update natin dyan sa sunog. At iimbestigahan daw ito. Dapat malaman kung anong computer yan sumasabog. hindi ako bibili niyan. Nakakatakot pala yung computer na yan sumasabog. Alright, at update lang po tayo sa ICI. Inanunsyo ni ICI Chairman, retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. sa Senado na ila-live stream na sa susunod na linggo ang mga investigasyon sa flood control scandal. O yan, maganda po yan, palakpakan natin. ICI. Kasi dapat naman talaga dapat talaga naka-live stream para makita, mapanood ng taong bayan kasi napagbibintangan kayo na bias kayo Maraming nagdududa. Kaya talaga dapat transparent kayo para hindi kayo pagdudahan. 'Di ba? Kasi mas maganda yung wala kayong bahid at walang kasi alam niyo naman yung mga didilis. Puro lang yan puro bintang, puro dakdak, wala namang mga resibo. So, para hindi kayo kakitaan ng butas, dapat talaga i-live stream ninyo. Maganda yan, magandang move yan para dito sa ICI. Sayang di natin napanood si Senator Mark Villar. Kasi sabi ni Tulfo, nagwala daw yun sa ICI dahil parang pinalalabas na siya ay sangkot yan sa flood control anomaly. Sayang. Pero sabi naman ni Mark Villar at ang ICI, hindi naman daw totoo yun. Chismis lang ni Montulfo. Chismis to si Montulfo Kung ano na rin sinasabi. Kaya ewan ko lang kung saan niya nakukuha na yung kanyang mga marites. So ayan mga kababayan, yung ating update. Yung sunog po dyan po sa Quezon City, DPWH ay hindi naman daw problema sapagkat yung mga wala naman daw dokumento na nasunog na may kaugnayan sa flood control scandal. At dito naman sa ICI, Independent Commission on Infrastructure, ay in-announce nila na next week po ay ilalive na nila yung kanilang proceedings dyan po sa pag-iimbestiga ng flood control anomalies. At huling paalala ko sa ating mga kababayan, mag-ingat po kayo sa computer na sumasabog. Ingat po kayo, dapat malaman ko kung anong brand ng computer na yun. Mahirap pala yun, sumasabog pala yun. Grabe naman. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.